Ang bida sa episode na to ay ang ating tanim na habanero. Kagaya, dito natin kinuha yung ating tanim na ayan. Dito tayo nanghingi ng buto pangpunla ng ating siling habanero. Ayan no, tingnan nyo mga kagaya, hinayaan lang malaglag sa lupa. Ayan, sa ating ginawa nating sausawan, saka chili, yun me, yung ginawa mo? Chili sauce. Ayan. Anong variety to? Alam mo? Hindi. Basta ang habanero lang daw. Ayan. Ganda ng itsura niya, oh. Isang pinagpalang araw mga kagaya. So ang ating ibibida ay ang ating tanim na habanero. So ito po yung ating habanero. Ayan. Ayan. Kung makikita nyo, ang dami niya pong bunga. Ayan. Ang daming bunga, ang daming bulaklak. Ayan, nakikita nyo. Ang ganda. So, nakakatuwa po. Gawa ng itong mga bunga niya, yung bunga ay ginagawa nating chili sauce saka sausawan. So ang normally kasi talaga pagka mga fruiting vegetable, pagtanim sa hydroponics, hindi po sa styro cup linalagay, kundi sa Dutch bucket. Gawa ng pag mga fruiting vegetables, malalago, maano yung mga ugat nila. Madaming ugat. So pag madaming ugat, magbabara sa ating PVC and hindi kaya i-hold nung styro cup yung ugat nila. So ngayon ito kasi trinay lang po natin na magtanim dito sa styro cup ng habanero. So makikita nyo naman talagang ang dami niyang bunga. Kaya lang pagka dito tayo nakatanim sa ganitong styro cup, yung buhay niya, yung lifespan ng ating halaman ay hindi tatagal. So mas maganda po pagka kayo magtatanim ng mga fruiting vegetable ay sa ano ba yan? Yung Dutch bucket. Oh, yun. Mayroon kami dito sa aquaponics. Hindi siya Dutch bucket, yung DIY lang na plastic bottle. Ang system naman yon is flood and drain setup. Pero aquaponics po yon. So ito, kaya siya naman ay namumulaklak ng ganito, nakalaki ng ganito, gawa na linagay natin siya sa dulo. So kung mapapansin nyo, nasa dulo siya ng ating NFT, may extension dito. Yung extension na yan ay doon pumupunta yung mga ugat nila. So kaya nakakalaki yung ating halaman. So hindi apektado na sa styro cup lang siya nakatanim. Kung ikukumpara natin yung anghang nito sa Carolina Reaper, mas maanghang yung Carolina Reaper. Pero ito, maanghang din to mga kagaya, lalo na kung hindi kayo sanay sa maanghang. Tayo, siyempre, mga Bicolano rin yung ating mga kasama rito. So talagang paborito nila tong maanghang. Tanim tayo dito ng, ito ay 5 pirasong puno. Mayroon din tayo dun sa baba. Kunti lang yung tinanim natin. Ang purpose nito ay hindi para ibenta yung kanilang bunga, kundi para gamitin natin pang personal consumption. So, pwede po tayo magtanim, mga kagaya, ng ganito sa hydroponics. Pero ako, sinasuggest ko, kung magtatanim kayo ng mga ganito, gumamit po kayo ng Dutch bucket o pwede naman yung mga DIY na plastic bottles kagaya ng ginawa namin. So next time siguro na pag nagtanim ako nito,
is doon ko gagawin sa flood and drain or gagawa tayo ng DIY Dutch bucket. Medyo may kamahalan din kasi yung Dutch bucket na kagaya. So kung makikita nyo yung ginagawa ko rito, kung saan ako makakatipid, kung ano yung mga materialis na napupulot natin dyan, yung mga bote, para makatipid po tayo pag gagawa ng mga project natin regarding dito sa ating hydroponics and aquaponics. So yun lang mga kagaya. Ito kasi yung variety nito ay hindi natin alam kung anong variety ng habanero. Pero pag nahinog na po siya, yung bunga niya ay nagiging kulay dilaw. Yan. Tinanong natin doon sa pinaghiningan natin yung kung ano yung variety nito, hindi po nila alam. So yun lang mga kagaya sa maiksing episode na to. Binida ko lang yung ating tanim na habanero. Ang ginagawa natin dito mga kagaya, para ganyan, madaming bunga at madaming sanga. Ayan, makikita nyo, ang daming sanga nito. Ayan, ilan sanga yan dyan? 1, 2, 3, 4, 5. So kaya nagsanga yan ng ganyan dito. Gawa ng maliit pa siya, siguro mga ganyang katangkad, tinatap pruning natin, pinuputol natin yung talbos. Pag naputol kasi natin yung talbos, ang tendency nitong tanim nating habanero, magsasanga siya. So kung mapapansin nyo, ito 5 sanga yan. So sa bawat sanga ito, kagaya nito, itong sanga na to, titingnan nyo, ang dami niyang bunga rito, yung isang sanga na yan. Tapos itong sanga naman, ayan, madami ring bunga. So itong sanga na uli na isa maliit, ayan, makikita nyo ang daming bulaklak. Ayan, itong pinaka main branch nya, o titingnan nyo, ayan, daming bunga. Ayan, so kailangan natin i-ganyan, i-top pruning natin pagka lumaki na siya ng mga makikita nyo naman po pag malago na siya, itatap pruning nyo yan para dumami yung sanga. Sa ganyang pamamaraan, pag madami yung sanga, madami yung ibubunga niya. Gaya nito, so ang dami niyang binunga. Ganyan lang po yung ginawa namin dito nung maliit pa tong ating siling habanero. Ayan, so ang dami niyang bulaklak, nakakatuwa lang. So hindi talaga natin maiwasan na ibida to sa inyong mga kagaya. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel o napadaan ka lang dito sa aking channel, inanyayahan ko po kayo mga kagaya na isubscribe ang ating YouTube channel, ang aming FB page, ang aking TikTok account. So bisitahin nyo po yung mga kagaya. At patuloy po tayo mag-upload ng mga tanim nating halaman, mga alaga nating hayop dito lamang sa ating maliit na bakuran. And naway maka-inspire sa inyo yung mga ina-upload nating video na pwede nyo rin pong gayahin mga kagaya. Kung nagawa ko, ay magagawa nyo rin mga kagaya. Pwede po tayong magtanim nito sa lupa, sa hydroponics and aquaponics. Maraming salamat uli sa inyong panunood.